Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa isang napakagandang komento ni ka-crypto dito tungkol sa inaabangan po natin na malaking kaganapan dito kay Bitcoin. At ito po yung tinatawag na Bitcoin Halving Event. Sa mga hindi po nakakaalam kung ano ang Bitcoin Halving Event, ay meron na po akong nagawang content tungkol dyan. Ayan, nandito po pala. Ayan, nakikita po natin yung thumbnail ng aking ginawang YouTube, yung aking ginawang video dito sa aking YouTube channel na ito. Ayan, search na lamang po ninyo ano nga ba ang Bitcoin halving. Ayan, pinaliwanag ko po rito ng mabuti. Ayan, ang kung ano nga ba ang Bitcoin halving. Kaya ayan, ang tanong po ni ka-crypto rito ay, ang sabi niya rito ay, ask ko lamang po kapag nag-start na ba ang Bitcoin halving, lahat ba ng mga crypto maging ang mga altcoins ay magdadump po ba? Ayan. Then pagkatapos ng halving ay saka ba siya bubulusok pataas? Ayan, sana po ay masagot po yung tanong, and more power to your channel. Kaya ayan, bago ko po sagutin ang kanyang mga katanungan rito, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, umpasaan po natin dito sa kanyang unang tanong dito, na kapag nag-start ba ang Bitcoin halving, yan ay lahat pa ng mga crypto, yan, mga altcoins, maging mga meme coins ay magdadump or magsisibagsakan yung kanilang presyo. Kaya ayan, ang aking pananaw naman po rito ay hindi naman po kaagad magdadump. Yan, medyo magtatagal pa yan. Ayan, magtatagal pa yan kasi dulot po ng Bitcoin halving yan. Dulot ng Bitcoin halving hype. Yan, may mga hype po dyan na siyang magpapatuloy sa pag-angat ng market price ni Bitcoin. Yan, tuloy-tuloy po yan. Hindi yan, siguro magtatagal pa yan ng mga ilang buwan. Ayan. Pagkatapos ay dyan na po siya mag-uumpisang bumagsak. Yan, makakaranas po siya ng price correction. Yan, price correction lang naman po, hindi magdadump. Ayan, kasi yung pag magdadump po ay talagang babagsak po siya ng todo or sa sobrang napakababang presyo. Pero yung mangyayari lamang po rito ay isa lamang pong correction. Ayan, para magkaroon ng isang matinding buwelo. Kasi ang isa po kasing matinding bull run or pag-angat sa presyo, or kung kapag si Bitcoin ay aakyat sa napakataas na presyo, yan ay madalas po ay nagkakaranas po muna siya ng correction. Yan, parang nagpapakita po siya na ito ay parang magkakaroon ng buwelo. Kaya yan po kasi yung kadalasan na nangyayari. Kaya yan, makakaranas po siya ng correction. Tapos yan yung sunod na tanong po ni ka-crypto rito ay, pagkatapos ba ng halving ay saka siya bubulusok ng pataas? Ayan, hindi naman po. Pagkatapos na nga ng Bitcoin halving ay ayan, sabi ko kanina na posibleng magpatuloy pa yan sa pag-angat sa presyo. Pero pagkalipas ng mga ilang buwan ay dyan po siya makakaranas ng price correction. Ayan. Pero hindi naman po siya talaga magdadump, kasi yung pag magdadump po siya ay ayan, yun nga lang. At yung talagang magdadump po pala rito ay yung mga short term traders. Ayan, yung mga short term traders lamang po yung hindi po nila kayang hawakan yung kanilang mga Bitcoin ng pangmatagalan or long term. Yan, sila yung mga nakabili bago maganap ang Bitcoin halving. Yan, kasi kung pag naganap yung Bitcoin halving ay tataas na yan at nakakita na sila ng magandang gain sa kanilang nabiling Bitcoin, ay yan, idadump na po nila yan, ibabagsak na nila yan, yan para makapag take profit. Kaya sila po yung magdudulot ng price correction. Yan.
Sila yung magdudulot ng price correction at babagsak itong si Bitcoin. Ayan, at syempre apektado na rin yung ibang mga cryptocurrencies kasi si Bitcoin ang tinaguri ang mother of all cryptocurrencies, yung iba naman ay king of all cryptocurrencies. Kaya kung ano po yung kanyang nagiging galaw ay ganun din po yung nagiging galaw ng ibang mga cryptocurrencies. Kaya pag umaakyat siya, umaakyat din ang ibang mga cryptocurrencies. Kapag bumabagsak po siya, ay bumabagsak na rin ang majority na ibang mga cryptocurrencies. Ngayon ay dulot po ng pagtitake profit ng mga short-term traders ay yan po ang siyang magdudulot ng kanyang price correction. Ayan, para ito ay bumagsak. Pero syempre yung mga long-term, yan, yung mga long-term holders na talagang meron silang strong hands, yan, matitibay yung kanilang mga kamay, ay syempre hindi po sila maaapektuhan dyan. Kasi alam nila na tuloy-tuloy lamang yung pag-angat or pagtaas sa presyo nitong si Bitcoin hanggang sa hinaharap. At karamihan po ng mga eksperto ay inaasahan po nila na ang peak season ayan ng mga cryptocurrencies or ayan, kasama na rito itong si Bitcoin. Yung pag sinabi po nating peak season ay dito na po nagtatala or nagre-record ang mga cryptocurrencies na kanilang mga nagsisitaas ang presyo, mga all-time high na presyo. Ay ayon po sa mga eksperto ay magaganap daw po ito next year sa taong 2025. Mga sa kalagitnaan or kalagitnaan ng taong 2025 or sa nalalapit sa katapusan nito. Kaya ayan, nandyan daw po yung peak season ng mga cryptocurrencies. Kaya ayan, dyan po talaga siya bubulusok ng pataas. Yan, sa taong 2025. Kaya ngayon ay ayan, ngayong taong ito ay mukhang makakaranas po tayo ng pag-angat sa presyo ni Bitcoin. Ayan, pagkatapos masusundan nga ito ng correction. Ayan, pagkatapos ay correction, tapos magkakaroon siya ng buwelo at pagsapit po ng taong 2025 ay ayan, dito na po siya mag-uumpisa na talagang ipapakita niya yung talagang kanyang matinding performance. Kaya yan yung mga ngayon, yung aking mga basehan lamang po rito ay base po sa mga past historical performance ni Bitcoin. Ayan, at ganun din po yung ibang mga crypto analyst. Yan, kasi wala naman po talagang nakakaalam kung ano ang magiging galaw ni Bitcoin sa hinaharap. Ayan. Pero yung sa taong ito, sa taong 2024 na ito, kakaiba po kasi ang sitwasyon kumpara sa nakalipas na mga Bitcoin halvings event. Yan, Bitcoin halving event. Kakaiba po kasi yung ngayon. Kaya malamang ay iba yung magiging iba yung mangyayari or magiging performance ni Bitcoin sa hinaharap. Kasi nga gaya ng sinabi ko kanina ay yung mga spekulasyon na ito ay nakabase po sa past performance ni Bitcoin. Pero ayan, ngayon ay may kakaiba po kasi ngayon dito kay Bitcoin, kung saan ay yan naman po ang Bitcoin ETF. Yan, yung mga Bitcoin, yung spot Bitcoin ETF na isa na rin pong nagdudulot ng catalyst dito kay Bitcoin. Kaya yan po yung kakaiba. Kasi nitong mga nakalipas na Bitcoin halving events ay wala pong Bitcoin ETF noon. Kaya ayan, kaya medyo hindi natin alam, hindi po tayo nakakasiguro kung ano talaga ang magiging performance ni Bitcoin sa hinaharap. Dahil ayan, gaya ng sinabi ko kanina ay kakaiba po ngayon yung sitwasyon ni Bitcoin sapagkat meron po tayong spot Bitcoin ETF. Pero ang kagandahan po nito ay meron po tayong dahil po sa Bitcoin spot ETF na ito ay mga positive optimism naman po or positibong pananaw yung idudulot ng ng bagay na ito. Kaya malamang ay yan, may mga nagsasabi na mga ibang mga eksperto na
kapag pinagsama ang Bitcoin ETF na ito at ang Bitcoin halving, yan, kasi dalawa yung catalyst natin dito, ay mukhang magiging matindi po talaga ang pagsabog ni Bitcoin ngayong season na ito, ngayong market cycle na ito. Kaya ayan, yan lamang po yung aking pananaw tungkol dito kay Bitcoin. Yan, kung ano ang magiging yung aasahan natin na magiging performance nito. Ayan, pagsapit ng Bitcoin halving at pagkatapos maganap ang Bitcoin halving. Ayan. Ayan, sa madaling salita ay syempre basta mag-hold lamang po tayo kasi asahan po natin na talagang tataas at tataas po talaga ang presyo ni Bitcoin. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.